Sabi ko, ano pa bang kailangan kong patunayan? Totoo ba to? Diba? Seryoso ba to? Doon ko naramdaman kung gaano ko ka-love ng mga tao. Kung makikipag-away ako sa'yo, anong mapapala ko? Ayoko pa naman ng late, alam mo yan, di ba? Hate ko yung late. Be professional, guys. Kilala nila kung sino yung mabait sa hindi. Huwag kang tumigil mangarap. Hindi, ilalabang ko to hanggang dulot eh. In today's episode, mga kaibigan, we are graced by one of the most beautiful Filipino queens in the industry. Ang ating bisita today ay finalist from Drag Race Philippines Season 2. Mga Diday, please welcome Bernie! Hi, sis! Hi, sis. Hello! Welcome to Evangelism. Wow, thank you so much for inviting me here. Nakakatuwa naman, nakakaloka. In-invite mo ako. Ano meron? Ito, pulutan natin yung buhay mo. Oh, hala! Kasi Maganda balita yan. ko, ano daw eh. Ay! Ang bilis! Ang bilis. Eme. Nagpawisan ako, be. Ay, may tatawag sa'yo. Oh, wala. Ala! Ayun. So, welcome to Evangelism podcast where I talk to friends. Like friends. And ito, relax na relax tayo. Yes. So, saan ka galing today? Actually, galing ako sa bahay. Kagigising ko lang. Legit pa nga siya dito. Legit nga. Kagigising ko lang. As in, Okay. kagigising ko lang na nag-message ako sa'yo. Sabi ko, what time tayo? Kasi alaunan na. What the lagot tayo dito? Ayoko pa naman ng late. Alam mo yan, di ba? Tama. Hate ko yung late. Tama. Ayoko ng late na tao. Kaya ayoko rin magyari sa akin ng pagiging late. Kasi ayoko makita sa akin yun. Yeah. At ayoko masabi sa akin na bakla late ka. Tama. Diba? Tama naman, as you should. Be professional, guys. May pinaparinggan ba tayo? Ay, wala! I-message natin siya sa group chat. Char. So, sis, think people would want to know about you. Ako parang I just wanna get to know you deeper pa. Paano ka nagsimula before? Kasi meron kang performance sa Drag in the South, yung Pretty Hurts. Oh my God. Nilabas mo yung ano na. Yes. Pero sis, ano talaga, no? Hindi ka kagandahan noon. Oo, aaminin ko talaga, pangit po talaga ako dati. Sobrang galing lang po talaga ng mga doctors ko. Oo nga eh. Anong feeling ng pangit? Hoy, tawang-tawa naman. Seryoso yung usapan? At saka siya una talaga malakak, Oo. no? Di ba? Puro tawang-tawa. Ikaw agad ang una na gano'n dyan, Tawang-tawa Charis. yung tawang-tawa. Seryoso siya. Alam mo ba, ang hirap Oo. talaga maging pangit. Kaya ginusto ko talaga to eh. Una pa lang Oo. sabi ko talaga sa sarili ko, once na magkapera ko, papagawa ko talaga itong mukha ko, yung katawan ko. Correct. Yan kaagad. Parang sabi ko, ito yung pinakamagandang investment sa buhay ko na mangyayari. So, nung may pang-retoke ka na, anong una mong ginawa? Anong una? Bukod sa pedicure. Well, ang ganda ng nails ko, di ba? Mani-pedi. Oh. Yes. Anong unang ginawa natin dito? Una kong pinagawa, ilong ko. Tama. Ilong. Ayan kasi yung mga, sabi-sabi ng mga nanay-nanayang kong bading dati. Unang paggawa, ilong. Tignan muna natin kung may magbabago. Okay. Sabi ko, shit, walang nagbago. Nung unang ilong mo? Unang ilong ko. Tapos after 8 months ba or 9 months, mga ganon, around that. Sabi ko, Dok, balik ulit ako. Dok, tapisin mo pa ngayon dito. So, ano na yan? Pang ilang revision na yan? 3 talaga. 3 times sa charm talaga. Oo. Okay. 3 talaga. Pero in fairness naman, sinasabi ng mga tao, pag nakikita nila, parang wala naman daw yung gawa yung ilong ko. Ang galing mo talaga, Doc. Cheryl Dagasdas. Oo. Danyo naman. Diba? O tapos, after ng ilong, ano yung sumunod? After ng ilong ko, parang tanga. Ano ka ba? Inspirational nga yung natin eh. Na parang, hindi, to be fair, marami rin namang ginawa sa akin. Ilong din yung una. Okay. Ilong din yung una ko. Well, it's a tie pala. It's a tie. One round lang ako. Oh. Pero wala naman yan. Nasa ganda yan ng kalooban. Oo. Diba? Iba kasi yung drag din noon eh. Like, iba yung ano. So, Sobra. nung nagpagawa ka, talagang drag queen ka na rin noon? Hindi pa drag queen ang tawag dati, di ba? Impersonator ang tawag dati. Kung wala kang kamuka, maghanap ka ng kamukha mo.
So, sino na kamukha mo nun? artist. Wala. Naging kamukha po ko si Michael Jackson eh. Nung bagets ako. Totoo? Oo. So, sino yung una mong in-impersonate? Binigay sa akin ni Miss Eva Papaya. Kasi siya yung naka-discover pala sa akin. Oo. Siya yung naka-discover sa akin. Nanggaling ako ng gay bar. Tapos sabi sa akin ni Miss Eva, huwag ka mag-backup dancer. Kasi backup dancer ako. Daming lalaki doon. Diba? Sabi sa akin, huwag ka mag-backup dancer. Mag-drag ka. Sabi ko, ano yung drag? Akala ko drag, yung mga nagdodroga. Oo, mga rugby. Oo, gano'n. Sabi niya, hindi, ganito kasi yung drag. Ganito katulad na ginagawa ko, nagbe-makeup. Hindi ko pa siya kilala as a sikat na drag queen, ha? Hindi ko siya kasi sikat. si Mama Eva Sobra, noon. oo. Napapalabas pala siya sa sis. Siya pa rin sa horoscope. Siya yung RuPaul ng Philippines Yes. Tapos pinag-drag niya ako. Birthday nung may-ari ng Planet Xanadu, ng Prince Xanadu. May-ari Xanadu. Di ba? May-ari nun, pinag-drag niya ako. Pinag-Whitney Houston niya ako. Sabi niya sa akin, kamukha mo si Whitney, karirin mo yan. Maliit na version nga lang. Kasi, di ba? Keychain na Hirono. Alam ko naman, yung height ko kasi 5'2" lang ako, di ba? Sobrang liit ko talaga. So, ayun, si Whitney talaga yung unang-una kong yung mga music niya. Kaya siya yung naging queen ko sa drag ko. So, nung na-discover ka nito ni Mama Eva, trans woman ka na dito? Hindi pa. Hindi ka pa trans? Okay. Hindi ko pa alam yung sarili ko nun actually. Yes. So, paminta ka nito? Pagong. Di ba? Oo. Paano ko ba masasabi na paminta ko nun? Oo. Parang, diba? Parang hindi naman. Hindi naman. I-bet ko rin yung mga straight talaga. Basta Becky ka na nun. Oo, bakla. Bakla. Oo, bakla. Okay, bakla. Bakla na pangit, na mukhang lalaki. Ganon. Na kala mo construction worker. Actually. Diba? Hindi kasi, naalala ko, sa group chat namin, may picture ka talaga nun eh. Yung may kulay pa yung buhok mo. Yes. Di ba may highlights sa gano'n? Kasi uso dati yun, wag mong anuhin. Taro yung highlights, parang mag-offer ng parking sa Intramuros. Agwa Oxenada. Batang agwa. Agwa ka na, no? Oxenada nga lang. Hindi. Hindi agwa bendita. Visit! Pero yes, okay. So parang, and then hence the transformation, and then nag-drag ka na. So, anong year to? Siguro mga 2000? 2012? Yung nag-drag ako? Hindi 12. Oh my God. Ilan taon ka sa industriya? Nasa 20s na, no? Hindi. Wala pa? Magda-19. Magda-19. So, 20... Actually, nakakalimutan ko nga siya i-celebrate sa totoo lang eh. Oo, mga 05, 04. Hindi, 2006. Nag-start ako mag-drag. Saan? Sa Prince Xanadu. Saan yan? Sa Malabon pa dati. Malabon? Yes, girl. Taga Makati ako. Tinatakbo ko yung Malabon. May drag scene sa Malabon? Yes. At doon ko nakilala si Eva Papaya. Nag-show din siya doon. Yung mga legendary natin ngayon. Correct. Yung Lola Divas, Raging Divas. Nag-show sila doon. Kaya doon ko sila nakilala. Pero saan ka talaga lumaki? Lumaki ako sa Mandaluyong. Doon ako pinanganak eh. Kumbaga, ka talaga? City girl ka talaga? Yes. Wala kang probinsya, ganyan? May probinsya kami. Nanay ko, taga Antique. Tatay ko, taga Leyte. Tapos, hindi pa ako nakapunta sa kanila. Diba? Ako din, kasi parang feeling ko hindi ko kino-consider na probinsya ko yung probinsya ng mga magulang ko kasi hindi naman ako tumira doon. Oo. Brazilian kasi ko eh. Oo. Hindi, tatay ko talaga Black American. Yun nga, actually, kaya ako tinatanong kasi parang, hindi ka ba yung parang, Taga-Olongo po pala. Kasi diba, parang... May joke lang yan. Pinoy tatay ko. Baka magalit tatay ko, mapanood niya to. Actually, yung hinahanap ko talagang sagot, na parang, baka talaga from Tennessee or something, or Bernie from the Bronx. Taga Brooklyn pala. Oo, meron ka palang wala ka. Hindi, So, wala. all this is like pure Filipino. Yes. Babaeng morena talagang tunay. Ay, siya. Diba? Ang ganda. Alam mo, I have to say, parang talagang bilib ako sa'yo kasi inaano mo yung pagiging morena. Yes. Dito sa Pilipinas, talagang nagsandamakmak. Aminado naman ako doon. Paggugluta, papaya soap. Pero ikaw, you celebrate your pagiging morena. Alam mo ba, may nag-offer sa akin isang brand na skin whitening. Oh. Sabi ko, anong peg nyo dito? Anong gusto yung palabasin? Anong gusto yung palabasin, be?
Oo nga. Tingnan niyo yung kulay ko. Tapos skin whitening. Wow, kabog kayo, be. Ano trip nyo? Di ba? Anong gagawin? Oo. Paano? Sabi ko, paano? Ako ganda-ganda ako sa kulay mo. Di ba? Yes, oo. Tsaka ang sarap mag-beach na wala kang iniisip. Oo. Di ba? Aminin. Pero was there a time na parang nabully ka because of your color? Yes. Tinatawag ako dating nog-nog, Mm-mm. unggoy, kabayo. Natawag ako dating Unggoy, oo, yung kabayo. Grabe naman sa kabayo. Oo. Bigyan nyo naman sa akin yun. Alam mo naman, 'di ba? Oo. Yung mga hindi ko nilalahat ha, yung mga kanto-kanto na tao, yung mga tambay, Correct. kung pag dumaan ka, inising ka nila, ganyan, 'di ba? Isa na rin 'yun sa nag-ano sa sarili ko na kailangan ko mag-transform. Kailangan kong pagandahin yung sarili ko, 'di ba? So, even if yun yung, hindi mo siya tinanggal sa social media mo? Hindi. Yung mga photos ko? No. Bakit? I love my flaws. 'Di ba? Actually, ayaw ko siyang makita. Pero pag binabalik-balikan ko siya, ala, totoo ba? Tapos para ito may ako, para akong tanga minsan. Dalawa yung phone ko, 'di ba? Titignan ko yung picture dito sa isa, yung dati kong mukha, tapos titignan ko yung picture ko dito ngayon. Sabi ko, hindi na kayo magkamukha. Malamang. Ibang-iba ka na, be. Tama. Parang ano yung pelikula ni Nanette Medved? Ako si Carissa! Oo, ang babaeng unggoy. Parang ganun dapat hinanap mo yung barangay captain. Nasaan yung barangay captain nyo dito? Tapos namigay ka rin ng mga perang gano'n. Yeah, pero alam mo, syempre ako din naman, dati din naman ako nagpa-retoke. No? And I think it's a beautiful thing na parang when you get to embrace both the past and the old and the new version ng kung sino ka eh. And it also parang, for me, very empowering siya. Na hindi yan magagamit sa inyo, hindi yan magagamit against you. Yes. Di ba? Diba? Parang sabihin mo na lahat ng pwede mong sabihin. Hindi nyo magagamit sa akin yung Kahit anong sabihin nyo, te. walang ano yun sa akin. Ang importante, ito. Look at me now, baby. Charis. Pero ang hindi ko lang talaga binago sa akin, tong skin ko. Hindi ako nagpaputi. Yes, yan lang talaga. Hindi lang talaga ako nagpaputi. Or what if maputi ka dati, nagpaitim ka lang? Yun totoo. Ay, anong kwento ko dati? Anong gagawin? Anong kwento ko dati? And then, nag-transition ka. Yes. How did you know na parang, Hindi kasi, alam ko sa sarili ko na bakla talaga ako. Parte doon, wala pang consent ng nanay ko to ha. Tsaka ng tatay ko. Nanonood sila ngayon. Hi ma, hi pa. Malalaman nyo na. Ayun, wala silang consent nung una. Tapos sabi ko sa friend ko, sa sister ko, yung sa pinsan-pinsanan ko kay Jen. Sabi ko, Jen, parang gusto ko magpabalakang kasi nahihirapan ako magkadera. Hindi ako nahihirapan. Tinatamad ako magkadera. Kakatagod naman kasi talaga. Tapos ang stockings ko pa dati totoo to, 8 ang stockings ko dati. Init. Diba? Tapos lahat yun closed toe. Ang sakit nun. People will never understand yung pain sa mga toes kapag closed siya. Diba? Tapos 8 pa yung stockings mo. Sobrang sobrang init. Kahit naka-aircon, ang init. Diba? Tama. Kaya pangalawa kong pinagawa, yung balakang ko. Diba? Susunod. Medyo pareho tayo na. Parang pareho tayo ng journey. Diba? Nagsimula rin ako sa ilong, tapos balakang. Okay. Oh my gosh. Sabi sa'yo na nga, patrans ka na eh. Transman. At least, tapos, babae dati. Diba? Tapos, ayun, sabi ko sa sister ko, sabi ko, sis, gusto ko magpabalakang. Sabi niya, sigurado ka? Sabi ko, sure na ako. Okay. Sabi ko gano'n, sure na ako. Sabi niya sa akin, sige, go, na natin. Walang jube. Hindi ko akalain pala yung ganun. Alam mo yung pambuta sa volleyball? Yung pin sa volleyball? Correct. Ganun siya kalaki, tinutusok sa Yes. Tapos nararamdaman ko, at hindi isang doktor ha, 2 sila, left and right, sabay. Kaya yung pain nung ko, halos kagat-kagat ko na yung unan. Oh my God. Yes. Pero sa awa naman ng Diyos, sa dami ng... May anesthesia naman yan. May anesthesia naman. Okay. Sawa naman ng Diyos. Ang ganda naman ng kinalabasan.
So, yan pa rin yun. Ito para Wala 11 noon. years na to. Uy, happy birthday! Happy anniversary Yes, sa, 11 years na to. 11 years na yung anak mo. Di ba? And then, Yeah, sumunod kong pinagawa. Eto na. so nung Siningin nagpabalakang ka ko, na, doon mo na na-realize na, alam mo, itodo mo na. Yes. Kasi alam ko naman, bata pa lang ako, bakla na ako eh. Gusto kong maging Oo. babae. Gusto kong maging ano. Kasi mahilig ako manood ng Miss Gay. Mm-mm. Di ba? Kasi yung mga friends ko sumasali ng Miss Gay. Correct. Nagiging, ako naman PAPA. Mm-mm. Nakikipagpuyatan ako sa kanila. Pag natalo, sopas Oo. kami. Correct. Pag nanalo, ayan, te, may May spaghetti. Tama. Pageant talaga eh. Yan ang mga roots Yes. ng drag sa Pilipinas. Pero hindi ko siya Impersonation na-experience. tsaka pageant. Hindi ka nag-pageant. Hindi. Eh, kasi 5'2". Parang- Yes. Di parang ano? Kung nauso lang talaga dati si Jojo Bragais, baka siguro sumali pa ako yung matataas na sapatos. Correct. Ngayon, ano na lang, yung sapatos na kasi dati, masaya ka na kung may 4 inches ka. Oo, ang hirap kasi humanap ng 4 inches ng Diba? sa size ng lalaki. Eh, kasi Mm-mm. puro pang, pang girls. Pero sa size ko naman, pambabae naman talaga yung size ko sa paa. parang niyayabangan mo naman kami. Ay, hindi, wala to. Tapos, nag-drag ka na. Nag-drag Nung na. syempre, napuno mo siya. In fairness, no, sis, sobrang bilib na bilib ako sa'yo nung pinapanood kita sa O-Bar. Kasi ikaw lang yung drag queen na alam kong humahataw ng sayaw in 9-inch pleasers. Yes. Or bragais. Parang pak, 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 pak. Di ba? Ng 9-inch. Mm. Paano? Paano mo? I mean, Hindi. nag-train ka ba for that? Hindi ako nag-train eh. Kasi dancer talaga ako, dati pa. Oo. Parang nasanay na lang yung paa ko na pataas ng pataas yung sapatos ko hanggang nauso yung Venus. Mm-mm. Di ba yung Venus Correct. na sapatos na pumps. Hanggang yun na yung ginagamit kong sapatos. Hindi na ako gumagamit ng dancing shoes, yung mga 3 inches. Correct. Hanggang sa yun na. Nagtuloy-tuloy na. Kasi sa O-Bar kasi, ako pinakamaliit. Oo. Kung hindi ako hahabol sa height nila, saan nila ako ilalagay? Alam mo, natisod na ako one time. Mm. As in, parang natotrauma na akong gumalaw talaga. Pero ikaw parang, parang pag ako nag 9-inch, ganyan lang ako. Kala mo naglalakad sa hangin. Oo, ikaw talagang ano siya. So, O-Bar talaga yung una mong pinasukan Yes. na nag-audition ka for O-Bar. Maliban sa Yung sa Malabon. Malabon. Oo. Pero sa Uber talaga ako nag-start na ng drag na dire-diretso. Library, Aha. comedy bar, tapos O-Bar. So, nag-audition ka to be in O-Bar. Hindi. Hindi. Ganda. Di ba? Paano ka napunta sa O-Bar? Ganun talaga, kahit pangit ka, basta may talent ka, be. Hindi ako nag-audition sa O-Bar. Palit ako noon kay Mama Nap. Reliever Okay. ako ni Mama Nap noon kasi wala siya. Galing kaming library, galing akong Raging Divas. So, anong O-Bar to? Malate? Malate. O-Bar Malate. Nasa library kasi ako. Sabi sa akin ni Mama Eva, halika sumama ka muna sa akin. Palit ka muna kay Nap kasi wala si Nap. Sabi ko, anong gagawin natin, Ma? Siyempre, show. Sabi ko, sige, go. O, ito na lang yung anong pyesa mo. Sabi ko, ito na lang yung pyesa ko, kung ano yung pinyesa ko dito. Sa Sabi niya, sige, go. So, dancing queen. Dancer talaga ako. Ako yung mga umi-split, Tama. mga ganyan. Oo. Tapos, naalala ko noon, Sunday yon. Tapos, bigla, hindi siya audition eh. Nagpa-perform ako, tapos, pagkatapos ko mag-perform, pagbalik ko ng backstage, ang backstage pa ng O-Bar dati ha, kusina ate. Oo. Diba? Yes, yes. Ako nga, ang backstage ko sa labas mismo, yung may puno. Sa Rosa Nakpil? Oo, yung may punong malaki. Oo. Nilagyan lang ng tela yun. Oh my gosh. Yun na yung backstage ko. Yun na yung dressing room. Ah, Diba? okay. Oh, tapos ninilapitan ni Sermon si Eva. Sabi niya, sino 'yon? Yung maliit. Sabi, yung pinakilala ko, tinawag ako ni Mama Eva. Sabi niya, Sermon, this Bernie nga pala, ganyan. Anak-anakan ko, Raging Divas. Raging Divas na ako nun eh. Sa Raging Divas na ako niya. Raging Divas, may tawag dito, sinama ko, pinalit ko muna kay Nap. Sabi niya, may schedule ka ba ng Tuesday and Thursday? Ginanon niya kaagad shit. ako. Sabi ko, ano po yung gagawin? Hindi, mag-show ka dito ng Tuesday and Thursday. Kaso hindi mo sila makakasama. Ibang grupo. Oo. Sabi ko, sige po, wala naman po akong ginagawa ng Tuesday and Thursday. Kasi ang schedule lang lagi namin sa library, Friday lang. Oo. Tapos ang schedule ko naman sa gay bar is Friday, Saturday, Sunday. Sabi ko, sige po, pwede po, Tuesday, Thursday. O sige, regular ka na ng Tuesday tsaka Thursday.
Sabi ko, ay pasabog, regular kagad si bakla. Tapos meron ka pang Friday, Saturday, Yes, may Sunday. Friday, Saturday, Sunday pa ako noon. 'Di ba? Hasang-hasa ka talaga. Parang everyday Mm-mm. performer ka talaga. Tsaka mula sanay pa noon. ako sa lagarian, yung raketan. Oo. Sanay pa ako noon. Kasi dati naman, ang mga drag queens talaga, talon-talon lang. Parang Yes. after mo dito, Punta ka library, dito. lipat ka doon sa parang galawang LA, ganun din. Parang Totoo. recently lang naman nagkaroon ng parang GMA Kapuso Kapamilya situation. Oo, dito ka Kapag lang. dito ka lang. Dahil hindi nakakontrata talaga, ka, dito ka lang. Hindi ka pwede Oo. gusto sa iba. Correct. So, alam mo kasi, O-Bar kilalang kilala talaga siya when it comes to drag talent, performance. Can you tell us, paano mag-training ang O-Bar? Oh. Sobra. Totoo. As in, kaya nilang bumuo from zero to professional drag queen. Talaga. Yes. Kaya nilang bumuo ng ganon. From talagang paano training? May dance class ang O-Bar. Pati yung pagli-lip-sync, meron din sila. Correct. Yung mga buka ng bibig, yung S, tsaka yung yung P, V, mga ganyan. May ganyan, may training. 'Di ba? Yun nga lang, hindi nga ako na-train sa sa singing eh. Kasi may singing din eh. Totoo? Yes! Hindi lang lip sync, may singing pa. Ano pa tinuturo doon? Cooking, massage, test na yung pinasukan nila. Oo, kaya kahit alam mo maraming gustong pumasok sa O-Bar, pero wala lang masyadong kinukuha ngayon. Kasi sobrang dami na naman ng queens. Correct. And props talaga to O-Bar. Kung wala pa naman sila napatunayan, sa 3 seasons ng Drag Race Philippines, yung mga winners, lahat galing sa kanila. Totoo naman. Talagang they discover talents from the rough. Sila yung magte-train. The professional. Pero also, it comes with, feeling ko yun yung, si O-Bar kasi isa siya talaga sa mga nauna eh. Kaya dati, iba rin yung kultura noon. Yes. Dati kasi ang drag, para lang siya sa mga matitibay ang loob. Tsaka sobrang lang may-ari sa drag. Kaya that's why kung mag-build sila ng isang tao, kung gusto mong maging drag queen, maging ganito ka. Makinig ka. 'Di ba? Parang very kaya sobrang thankful kami kay Sir Mon and Sir Rupert. Kasi sobrang galing nila mahigpit sa mahigpit, oo. Like si Anita mahigpit din 'yan. Mahigpit sa mahigpit, pero kailangan mo matuto kung gusto mo talaga tong trabahong to. Correct. 'Di ba? And talagang kita mo naman the discipline ng mga O-Divas. Tsaka mahahalata mo kagad tayo pa lang. Totoo, iba yung comfort ng stage, iba yung parang hasa eh. Hasa talaga. Totoo. And so how would you compare paano yung mga drag queens noon sa drag queens ngayon? Yung mga drag queens noon, masyado silang masyado silang professional. Noon. Tapos, pag may kamukha ka, parang ito yung gagawin ko lagi. Ganyan. Ito yung sa akin lang to. Ganun, ako kamukha nito. So may ganyan. May ownership ng pyesa. Yes. Depende sa bars yan, ha? Kung kamukha mo, sige go, gawin mo. Walang sa'yo. Pero pag hindi mo kamukha, magkapi ka. Grabe! Parang ganon. Pero ngayon, kahit sino pwedeng gumawa. Correct. 'Di ba? Wala nang pinagbabawal. Wala nang ano-ano. Saka parang feeling ko kasi yung drag before was bukod sa onti lang din naman ang options, parang it's made primarily for entertainment talaga. Totoo. Performer, impersonator. Performer. The goal is to entertain a crowd. Yes. Ngayon kasi, we also do drag for the sake of art. For the sake of self-expression, for the sake of a political whatnot. So parang talagang it's a means to a lot of things na. Which is, I think, more liberating. Mas liberating ang practice ng drag ngayon. Dati kasi talagang kailangan mapasaya mo to. Kailangan ganito yung linya mo. Kailangan alam mo yung words mo. Dapat ganito. Ganyan. You've been with O-Bar for 16 years na ako sa O-Bar. Diba? Doon ako nagdalaga. Tama. Legit. Tsaka kasama ko pa si Jan Fideliaga dati doon. Magkagrupo kami ni Jan Fideliaga ng Tuesday group sa Malate. Talaga ba? Yes. Kaya yung mga nagsasabi pala. dyan na hindi drag queen si Jan Fideliaga. Kabatch niya. Kabatch ko si Jan Fideliaga. Mga bungol kayo. Mga dipunggol kayo. Pero Pero alam nyo,
John Fidaliaga, ikaw Bernie Barantes. Hindi kayo nag-iiba ng name sa Hindi. drag? Hindi, kasi parang inaisip ko na rin yan dati na magpalit ng name, magpalit ng ano. Sabi ko, parang okay naman yung Bernie. Pambabae din naman yung Bernie. 'Di ba? Bernie Barga. Yes. 'Di ba? Pambabae naman yung pangalan ko, kaya okay naman siya. Madali patandaan. Oo. Kasi ano yun eh, like for me iba talaga si Eva sa boy na si Jace. So parang for me, the name itself, parang nasa switch on, switch off ko siya. Oh, Ikaw parang yung drag mo is like also who you are. So talagang walang pinagkaiba si Bernie in and out of drag. Meron naman. Ano? Magkaiba. Masyadong strong kasi si Bernie na drag. Tapos sobrang soft naman niya na si Bernie na out of drag. Soft kanyang lagay na yan? Baby girl. Malambot yan. Malambot ka dyan. So, nagkaroon ng Drag Race Philippines Season 1. Tapos patawag ng audition sa Season 2. Nag-audition ka ba ng Season 1 ng Drag Race? Hindi. Kasi nalaman ko, naku, Diyos ko, babalik na naman po tayo. Hindi, ganito yan. Bala ko talaga mag-audition. Season 1 pa lang. Nalaman ko yung audition ng Season 1. Wow, tapos na pala yung cast. May casting na. Tapos naabutan pa ako ng lockdown. Kasi pandemic yun, di ba? Correct. Naabutan pa ako ng lockdown sa lugar namin, sa barangay namin, kasi may nag-positive nga. Pinasara yung yung barangay. So, bawal pumasok yung mga grab. Yes. Wala akong kagamit-gamit. Paano ako mag-shoot? Paano ako ganto, ganyan. Correct. Wala nangyari sa buhay ko. Sabi ko, ano ba yan? Si mga bakla, tinago sa akin yung Drag Race. Parang ayaw niyo ako kasama, Bia. Season 1 na. Sabi kong ganun. Yung internet ko pa nun dati, wala pa akong internet sa bahay. Ang internet ko lang, phone. Yung load, data. Yun lang yung ko. Hindi naman ako, kasi ako sa social media dati. Dong pandemic. Ayoko nakakita ng, patay na naman, tumaas na naman yung natin. Kaya, nag-off ako ng Facebook, Instagram. Hindi naman nag-live yung mga shows? Hindi. Yung spaces lang, yung spaces. tayo. Yun lang, spaces. Tapos kinukuha mo ko sa mo. Sa mga Zoom parties. Oo, Zoom party. Mini-message mo ko kung pwede ka ba sa ganito. Sabi ko, go, laban. Ang pinaka source of income ko, di ba? Ang pinaka source of income ko doon, yung Bigo. Oo. Nagbibigo ko noon. Doon ako nambubudol. Pero hindi na ako tumagal sa Bigo. Kasi ang liit ng sweldo. Tsaka, ang nila, yung mga lalaki, yung mga ganto, ganyan. Yung mga sikat na artista. Kasi mga artista nandun din eh. Like Chad Kinis, sila, nandun din sila. So, ang ginawa ko, lumipat ako sa mga baklaan. Sa Blood. Sa Blood ako lumipat. Doon nakilala ako. Sumali kasi ako ng competition doon. Oo, meron pang noon, yung mga online competition ng drag. Yes, sumali ako ng competition doon. So ayun, nasa Blood na ako, lumipat ako ng Blood, sumali akong competition doon. So nakilala ako ng mga uy, di ba taga-Uber ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay shit, mukhang dito ako. Tapos nagkaroon ako ng family doon, yung new family nga. Tapos, nilagaan ako nila Bebe Pops Caleb, ni Bebe Cray, ganun. Nilagaan nila ako. Tapos, may nakilala akong isang designer doon, si Magnus. Till now, nagdi-design pa rin siya sa akin. Nice. Diba? Nice. Siya yung gumawa ng Monster Ink ko sa DragCon. Yung last na... Oo. Yung Monster Ink siya gumawa. Lovely. So, natanggap ka na sa Drag Race Philippines Season 2. Anong feeling nung pumasok ka sa workroom? Sabi ko, totoo ba to? Diba? Seryoso ba to? Gumagano'n pa ako. Una, susyunga-syunga pa ako. Sabi sa akin, kasi hindi naman nila, walang rehearsal yun di ba? Dire-diretso ka, maglalakad. Parang sinabi ako ni Mami Lani na, girl, pagpasok mo, may makikita kang pinto, tapos may makikita kang spot, tapos hinto ka lang doon, tapos sabi mo yung speed mo, ganyan. Tapos, akala ko, ako yung una. Kaya, confident talaga ako nun, be. Akala ko, ako yung una. Ang ending, pang-5 na pala ako pumasok. Nakita ko na yung mga bakla. Sabi ko, ay! May mga aswang sa gilid. Sino na yung mga nandun nung pumasok ka? Nakita ko si Astrid, si Didi, si Virushka, and si Hana. Silang 4. Sabi ko, pang-5 ako.
May 7 bakla pang nawawala. May 7 aswang pa nawawala. Tama. Di ba? Alam ko yung marker na yun eh. Alam mo nung pumasok ako nung season ko, kasi pangalawa ako kay Corazon. So paglampas ko, nalampasan ko yung kasi hindi ko makita yung mark. Di ba? Lumampas ako, so parang inulit siya kasi pagdating sa camera, parang ko lang yung nakuhanan. Nakaka-overwhelm maglakad. Ito lang, ito lang yung nakunan sa'yo. Ulitin natin yan. Yung camera kasi nila steady, nakaganon eh. Oo, parang pinalabas mo nila ulit. Kukuhanan lang yung ulit yung kay Eva lang. You had a stellar run. You had a good run. Drag Race Philippines Season 2. Anong favorite part mo about your run sa Drag Race? Ang favorite part ko, actually hindi ko siya favorite eh. Namimiss ko siya. Till now, namimiss ko. Yung antak. Namimiss ko yung antak. Kasi nandun yung alak, nandun yung free kayo magchikahan. Diba? Wala kayong iisipin. Correct. Diba? Wala kang iisipin kung safe ka. Oo nga. Ako din eh. Favorite ko yung Untucked kasi safe ka na eh. Kaya parang sabi nila, you're safe. No! Masaya sa Untucked. Kumbaga, na-overcome mo na yung nakaka-stress na part. Stress na part. Kung aabot ko pa ba kung nandun ka pa ba next week. Hindi, pag nandun ka, iinom natin yan. Paano yung sa inyo? Kasi nung panahon namin, tinatago pa nila yung bote kung saan nire-refill yung drinks. Hindi, sa akin nakalabas na yung bote. Diba? Kasi di-sponsor kasi yung bote, diba? Sponsor kasi yung vodka. Ay, oo nga pala. Oo. Nung season pala namin, wala kaming sponsor. Wala kaming sponsor. Ano lang yun? Talagang gin bilog lang yun. Parang tang lang nalalagay. Tapos yun sa amin, nilalagay nila yun sa ilalim ng front camera. Kasi parang, guys, huwag nyo ipakita na ano kayo, na uhaw na uhaw kayo sa alak para naman kayo mga patay gutom sa alak. Ang mga bakla, hindi magpapaawat. Hanggat di nauubos siyang hanggat may nakikita, di ba? Alam nyo ba't ganun si Binyas nung pinauwi ko siya? Parang langong-lango si bakla. Kasi isang bote, kanya lang. Kasi masakit yung ano niya, no? Parang may injury siya noon. Sabi niya, iniinom ko to para hindi ko maramdaman. Bakala. Si En. Nag-lipsync for your life ng Emily Rose. Ganun siya, girl. Parang ganun kasi yung Untucked namin. Pero masaya. Masaya. Masaya nga yung Yan ang miss ko. Snatch Game. Sinong character mo bukod kay Madam Inuts? Si Mahal. Kaso nga lang, kamamatay lang ni Mahal, di ba? Alam mo, actually, si Mahal din yung second choice ko. Kung hindi si Rupa May, si Mahal. Gawin mo nga, magmahal ka nga. Yun lang. Paano ba? Charis. Ako na batiin mo kami sa mahal ka. Ang lalim kasi ng boses ko, di ba? Ang lalim ng boses ko. Tignan natin. Sige. Mag-internalize lang ako, guys, ha? Lumiit bigla. Hello everyone, kamusta po kayo? Andito na po ako hello, para tong tanga. Diba? Parang, yun din yung yun din yung naisip ko na si Mahal. Kasi sobrang lalim ng boses ko, na hindi ko siya magiging kaboses, mas magiging funny siya. Naging mura nga eh. Oo, diba? mas magiging funny siya. Kasi, hindi siya chickmunks eh. Yung boses ko. Ako naman. Kamusta po kayo? Ano po si Mike? Kamusta kayo? Naman kayo? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Hindi ka. Kasi nga, di ba? Kasi ako si Mike. May talaga ako sa Starbucks. May ikaw mag-coffee, ganyan. Ayaw mo niya chupa? Chupa. Ayaw chupa. Masarap pumigadi siya chupa. Pero hindi ko rin siya ginawa kasi kamamatay lang niya. Kasi nga hindi ko mararamdaman ko yung hahalik talaga sa balikat. Yun. At saka, sinabi naman ng production na parang wag muna. Kasi baka bigla tayong dalawin lahat dito, magtakbuhan tayo. Kamusta kayo dyan? Biglang nandun talaga siya, no? Dapat baka... Pero alam mo ba, bago ako makaabot sa finals, sobrang hirap ko nun. Bakit? As in, kasi alam mo yung music video challenge? Yeah. Pilay ako nun. Yes. Because yung buto ko sa paa, yung paa ko sobrang laki niya. Namamaga. Kasi natapilok ako. Nilabas kasi kami. Ito yung tent. Tapos may butas na malaki pala doon. May manhole. Di ako nandun kasi ako sa tent. Sabi sa akin nung staff, alika na Bernie, Queen Bernie, ikaw na yung next. Naglalakad kami, gumanon yung paa ko. Yung buto natin sa paa, yung buto natin dito, lobo siya.
Tapos parang feeling ko, yung yung buto ko, nakaganon siya. Tapos ayun na, sinabihan na ako, kinausap na ako ng production na, ba't ibato na yan? Sabi ko, hindi, magta-top 4. Sabi ko, gano'n, ba't ibabato nyo? Oo, kasi si Vinyas nun, Oo, after taping, hindi. Sabi ko, hindi. O, pumirma ka ng waiver. Oo. Waiver. Sige, pirma ako. Lalaban ko to. Laglagan na eh. Correct. Sabi ko, pag nalaglag ako, hindi ako nakapasok ng top 4, iba to natin. Oo. 'Di ba? Hindi, ilalaban ko to hanggang dulo, te. Matigas ang ulo ko, te. Oo, hindi ako papayag. Ang hirap ng pinagdaanan ko bago pumasok ng Drag Race. Tapos sa ganung paraan lang, ilalaglag mo ko, tatanggalin mo ko. Baling buto lang yan. Oo, baling buto lang yan. Paalang yan, te. Di ba? Tsaka you're at the crossroads of your life. Na parang, hindi pwedeng ilalet go mo to dahil totoo. Lalo na kung pa-top 4 na. Top 5 going to top 4. Hindi, top 6 yun eh. Top 6, ay pucha. Top 6 yun to top 4. Oo nga, top 6 to top 4 kayo. Di ba? Kaya sabi ko talaga, ilalaban ko to. Sabi ko, sa totoo talaga, kaya naisip ko yon. Ang ganda kasi ng runway ko. Maganda yung doble cara ko eh. Correct. Kaya sabi ko, ilalaban ko to. Sabi kong ganon. Wala akong pakialam kung yung butong-buto na yan. Sabi ko lang talaga sa art dep. Kaya best friend ko yan eh. Art dep, sound check. Best friend ko yan. Sabi ko, may bote kayo ng alak dyan, be. Yung lagi kong sabi niya, meron dito, be. No, Alfonso. Sabi ko, painitin mo, be. Amin na yung sa paa ko. Ginaganon ko yung Alfonso sa paa ko. Para uminit lang yung loob. Para pag pinasok ko sa sapatos, pag binendahan na, tapos pinasok ko sa sapatos, hindi siya Kaya yung dancing shoes, yung shoes ko, 'di ba? Hindi ako makapag-pleaser na sapatos noon. Boots ang gamit ko kasi may benda yung paa ko. Kaya sabi ko nung time na yon, although pangit yung sapatos, kahit hindi talaga bagay eh. May sapatos talaga ako para dun eh. So hindi siya makikita yung benda. 'Di ba? Papangit naman yung image sa pangit yung image ng Drag Race noon. Sabihin, pinagpatuloy niyo yan, may benda na ngayong paa. Oo, 'di ba? Grabe, yung grit mo, no? Tsaka yung fighting spirit. Yan ang fighting spirit talaga. Given everything, is there something na parang you wish you had done differently sa Drag Race? Yung run ko? Parang wala naman. Kasi ang ganda ng ko eh. Ang ganda ng tao dito. Ang ganda ng takbo ko eh sa Drag Race. Pag ganun siya eh. Hindi siya yung nandito, biglang gumanon. Naisip ko lang, sumakto lang talaga yung mga binigay nilang categories for runway. Kasi hindi naman natin alam eh kung kailan to. Diba? Sumakto lang yung mga binigay nilang categories for season 2 na pahubad na yung outfit ko. From jumpsuit to skirt, to panty na lang, hanggang wala ng panty, wala ng bra. Ang dami mong luggage allowance, ha? Hindi. Ano ka ba? Hindi nga ako Ito yung pinakaano ko, hindi ako lumagpas. Tama. Kasi may timbangan kami sa bahay. Diyos ko, kung panty na lang yung suot mo talaga, lumampas ka pa. Diba? Ang pinakamabigat lang talaga sa akin, shoes. Kasi ang dami kong shoes. Pero ang problema lang sa mga shoes ko, hindi ko na siya nagamit sa dulo. Pero you came out in the show na one of the most, ang pagmamahal sa'yo ng fans is like, they're very fond of you. Parang you're a sentimental favorite because of your heart. A lot of the fans love that about you. Other than you're talented, your rocking body, pero your heart, so parang talagang feel nila na talagang they love you. Diyan ko naman masasabi talaga na matalino yung mga audience natin. Diba? Kilala nila kung sino yung mabait sa hindi. Di ba? So, sinasabi mo ba na may mga nagbabait-baitan lang? Ay, wala ko dyan, be. Wala ko dyan, be. Wala ko dyan, sis, ha? Pero throughout naman the show, talagang pinakita mo naman, like, you are who you are. Loka-loka ka pag loka-loka. Yes. Mabait kung mabait. Pero, parang with just the right amount. But you are you. Diba? Tsaka kasi, parang naisip ko rin, parang, kung makikipag-away ako sa'yo, ano mapapala ko? Kung sasagutin kita, ano mapapala ko? Kasi nyari, binasya ko. O, pangit ka, ganyan. Pag sinagot ba kita, bibigyan mo ba ako ng $100? Di ba hindi? So, pag sinigyan ka ng $100, ay, sagutin kita, be. Oo, maliwanag yan. Hindi, tama. Hindi, mukha talaga po akong pera. Pero tama naman, if they don't pay the bills, pay them don't mind. Diba? Sabi nga ni Bretman, kung hindi naman kayo nakakadagdag sa sa bank account ko,
Wala kayong bilang sa akin, be. Tama. Di ba? So, pag-usapan natin yung cast ng Drag Race Philippines Season 2. Sinong makakonsider mo ang pinaka-close mo dun sa cast? Ang naging pinaka-close ko, si Arizona and Jade. Hannah and Ovi. Pero ang madalas kong kasama talaga, si Arizona. Kaya sobrang close ko, sobrang ano ko kay Arizona. Kay Jade, kaya naging close kay Jade, ginawa niya akong PAB sa loob. Oo, be. Totoo ba? Oo. Ako yung taga-nails, Gagang Jade. taga-corset. Totoo. Oo, pasabog ka, be. Kaya naging close ko yan si Jade. Kaya, alam mo ba, sinasabi ng mga tao kay Jade na na masama ang ano niyan, ugali, palautos yan, ganyan. Alam nyo, tutunan yung mahalin kung ano si Jade. Sobrang bait ni Jade. Sobrang ano ni Jade. Totoo. Si Jade kasi siya, para siyang bata. As in. Doon ko siya naiintindihan actually. Oo. Noong una parang, ano ka ba? Hindi pwede to. Then Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, di ba? Na-realize ko na, limbawa, there was a time na talaga nalilate siya. Hindi lang there was a time, always. There was a phase. Kasi ngayon hindi na eh. Ay, oo. Ngayon hindi na talaga. Hindi na talaga. Pero there was a time kasi na parang, bakit ba napakaba? Ito yung, dito ka maloloka sa kanya. So parang late siya darating sa meet and greet. Pero, nandun na siya sa venue 5 hours before. So, ibig sabihin, hindi siya na late dahil tamad siya, or natulog siya, or sobrang aga niyang dumarating. Pero late pa rin kasi siya. It's because, ang dami niyang kailangan gawin. Hindi kasi siya katulad namin na lumaki sa bar na talagang hasana parang, kaya mo yung mag-makeup ng 1 hour. Siya talaga, tapos pagsuot na niya yung kuko niya, wala na siyang silbi. Siyempre, relax pa yun. Oo. May sounds pa yun. Oo. Fantasy, parang, nag-gets ko siya na parang, alam mo, ang sabi sa akin ni Jade noon, parang kahit ultimo yung baby hair niya, ayaw niyo lumabas ng, ng hindi buo yung fantasy. Kasi ang intindi ni Jade, ito yung binayaran sa akin ng mga tao. So, dapat, ito yung makita. Ito yung experience. Kaya si Hodang mag-antay sila, kaysa i-short change ko sila, ito siya. So, parang, from that point, parang, medyo naging mas lenient na ako sa, Pero ngayon kasi bumilis-bilis na siya mag-makeup, meron na siyang team, yes. maayos na siyang, maayos yung team. Maayos na yung team maayos niya ngayon. Yung team niya ngayon. Dati talaga. Imagine mo, 5 oras ka nang nandito sa venue, late ka pa din. Naglalak. Nung one time naman, nag-show kami, buong-buo na siya, 3 hours before the start ng show. Magbibihis naman. Magbibihis lang siya, tapos nagbihis na siya late. Sabi ko sa'yo, magsapatos yung 30 minutes. Ay, nako. Pero diba? it's not because malicious siya, or diva siya, or attitude siya. Hindi, ganun talaga siya. Oo. Masyado siyang sa sarili niya, conscious siya sa lahat ng bagay. And nung in-explain niya sa akin that way, na parang, kasi dapat pati yung kuko. Dapat the complete Miss Jade. May pa yun, experience. may one time pa yun. Tabingi yung kabit ng kuko. Oo. Ay, tinanggal niya yung inulit niya. Tabingi yung... In-straight pa niya yun, ha? Ganun siya. Sabi ko, nagmamadali na tayo, be. Yeah. So, tapos na yung Drag Race Philippines Season 2. What has changed sa buhay ni Bernie? Sobra. As in, sobra. Okay. Alam mo yung kahit di ako nanalo, feeling ko talaga winner ako. Yeah, una kasi, di ba, yes. yung eyes mo. Napagamot ko yung mata ko. Di ba? Tapos, ang daming lumapit sa akin. Doon ko naramdaman kung gaano ko ka-love ng mga tao. As in, kasi nag-ambag-ambagan sila, yung mga fanay, para sa medical ko. Wow. Yes, seryoso. Tapos sinagot ng Legazpi Eye Center yung operation ko. Work. 'Di ba? Sabi ko talaga, kahit di ko man makuha yung 1 million, at least, napagamot ko yung mata ko. Kasi para doon talaga yun Doon mo na magagamitin. Oo, doon talaga. Okay. Nung nagamot na yung mata ko, sabi ko, hindi ko to sasayangin. Ipupush ko pa to. Sabi kong ganun. Kasi marami pa, kasi ngayon, malinaw na yung paningin ko. Hindi nga lang pantay. Hindi nga lang siya Pero, na-workout kasi yan. Wino-workout yung alignment ng mata natin. Okay. Yung muscles kasi yan sa mata natin. Yung muscles na yan Wino-workout kasi yan. Para palang artista ang peg. Naka-celebrity. Actually, diba? Celebrity level naman talaga. Yung kumakain ka sa labas, tapos bigla may kakalabit sa'yo.
pwede po magpa-picture. Sabi ko, alam naman hindian mo, nakakahiya. Di ba? Hindi naman kasi akong ganun tao. So, sige, galing. Upo ka na dito, order ka na din. Right. Ganun ang peg, di ba? Yung mga dating, na hindi ko akalain na like yung mga endorsement ng product, Correct. like yung Shell, yung makukuha ko, na maging ambassador ako ng mga ganitong product. Correct. Di ba? Totoo ba itong nangyayari sa buhay ko? Yung katulad ng sinabi ni Kat sa finale ng season 3 na tumaas yung TF. Actually, hindi ako sa ganun eh. Depende ako sa kasama ko. 'Di ba? Alam mo naman 'yan. Bababaan natin ang TF ni Pwede pala eh. Hindi sa ganun. Eme lang. Depende yan sa kausap ko, 'di ba? Pag si Kiming kausap nyo, doon kay kabahan. Pag ako kausap nyo, So nakapagpagawa ka na ng bahay, 'di ba? Yes. At iti-turn over na sa akin yan this year, sa October. And then siya, 2-story house? Yes, 2-story house. Pangarap ko kasi sa nanay ko yun. Talagang sinabi ko dati pa sa sarili ko na gusto kong bigyan yung nanay ko, yung tatay ko, ng magandang buhay. Na gusto ko nandun lang sila sa bahay, wala silang ginagawa. Ako yung nagtatrabaho. Ayan. Wow, diba? Ganda! Ayan. Ayan siya. Bongga. Diba? And recently, meron kang award sa pag-ML mo. Alam mo nakakaloka yung ML! Inayos yung mata mo, ginamit mo lang sa pagsa-cellphone. Yes! Nakakaloka yung ML. In fairness, Mobile Legend, bang ha. In fairness kayo, sobrang na-appreciate nyo ako. Ginawa nyo pa ako ng from Drag Race Philippines Season 2, Bernie Diday playing Angela, ganyan. Kabog naman kayo. May article pa kayo for me, ha? Tapos may picture ko pa. In fairness kayo dyan, ha? May nagbuyo kasi sa akin yan. Friend ko siya. Si AB na, mag-stream ka. Ang hiling mong maglaro ng ML. Mag-stream ka. Nag-ML ka na talaga. Nag-ML lang talaga ako dati. Sabi niya, mag-stream ka. Sabi niya, i-stream mo yan sa TikTok kasi kikita ka dyan. Well, oo nga. May pera sa TikTok. Oo nga, sabi mo sa akin, naka. Yung last month ko, may ang laki, ha? Yung last month ko, hindi ko akalain na ganun pala kalaki ang pera sa TikTok. Kaya, libre ka naman, pakape ka naman. Anong gusto niyo, be? In fairness, oo nga. Kaya kinakarir ko siya ngayon. I love it. Kasi sa totoo lang, makakabayad ka na ng apartment, ng kuryente at tubig mo. Sa pag-stream lang. Sa pag-stream. Paglalaro mo. Naglaro ka na. Nag-enjoy ka pa. Huwag ka na mag-drag. Ay, wag. Ay, alam mo ba, lagi sinasabi sa akin ng mga viewers ko yan. Pag naglalaro ako, sabi sa akin, wala kang show, Diday. Hindi ka na nagdadrag. Sabi ko, ilang beses niyo ba ako nakikita nag-ML sa isang linggo? Di ba 2 araw lang naman, Monday and Tuesday lang, kasi yung break ko. Kasi pagdating ng Wednesday hanggang Sunday, work na yan. Puro drag na. Marunong ako ng oras ko ng laro sa trabaho. Pinaghihiwalay ko pa nga yung oras ng paglilinis ng bahay sa trabaho. Sa linis ng dressing room. Magkaiba yan. So parang parang siyang passive income sa'yo. Yes. Kasi ginagawa mo siya out of enjoyment. I love it. And with everything that you've been na-achieve mo ngayon, both in your personal and your professional life, like, we are so proud of you. Thank you so much. Parang with the beautiful heart that you have, parang deserve mo talaga lahat ng bagay na to. So the burning question is, kung magkakaroon ka ulit ng chance na bumalik sa Drag Race universe, whether a local all-star or international all-star, anong telepono, anong tawag ang sasagutin mo? Parang wala naman akong dapat patunayan pa eh. Parang wala na akong dapat patunayan dun sa run ko nung season ko. Right. Kasi sobrang ganda ng track record ko. Sobrang ganda. Kahit nanalo pa nga si Katkat eh. Mas maganda pa rin yung track record ko sa kanya. Ang lamang lang niya, may corona siya. Oo, tama. Sabi ko, ano ba bang kailangan ko patunayan? Well, hindi pa naman nagko-close yung yung utak ko, yung puso ko para sa Drag Race. Kung sino yung unang tumawag, baka siguro tanggapin ko.
Pero na-picture mo yung sarili mo, for example, an international also. Nakikita ko yung sarili ko na ako yung papalit kay RuPaul. Taray. Charot lang! Mama Ru! Pinapasan mo agad si Kuya Pao. Mama Ru! Taka agad dun sa... Hindi. Feeling ko, yung sarili ko, siguro kahit sa ang franchise, pwede naman. Tama. Nakikita ko eh. Tsaka, lahat ng bagay na pag-aaralan. Tama. Di ba? Tama. Tama. Doon ako naniniwala. Tandaan niyo, walang taong bobo. Depende na lang yan kung tamad ka. Tama. Walang bobo. May tamad meron. May tamad meron. Noted. So, to wrap things up, I always ask my guests, sis, no? Ngayong alam mo na kung ano yung alam mo ngayon, what's your message to your younger self? Parang bumalik na naman ako sa Drag Race. Nakita ko na yung picture ko. Na-imagine ko yung picture ko na gano'n sa frame. Hindi, pero ito kasi ngayon, with all the... Ngayon, alam mo na kung ano yung itsura ng buhay after Drag Race. Ano pa yung gusto mong marating. Ano pa yung mga... kasama na ito yung mga pangarap mo para sa nanay mo na magkakatotoo na. Ano yung gusto mong sabihin dun sa younger version ng sarili mo? Siguro, masasabi ko sa kanya, huwag kang tumigil mangarap. Huwag kang tumigil mangarap. Kasi... pag titigil ka, hindi mo siya makukuha. At huwag kang tamarin. Alam mo naman sa sarili mo yan, masipag kang tao. Napakabait mong tao, kaya walang hihindi sa'yo. Tama. Oh my God. To one of the most beautiful queens inside out. Maraming salamat, sis. Thank you so much, sis. Thank you so much for visiting us here. At salamat again, guys. If you like this episode and if you have things to say kay Bernie, lagay nyo dyan sa comment section. Babasahin natin silang lahat. And please don't forget to like, share, and subscribe. And that's our episode for today. And we'll see you in the next episode. Bye, guys! Bye!